Gatas na gatas! Oh, yan, mga ganun tatanungin mo, boss, eh. Gatas na gatas! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang tungkol dito sa kumakalat na viral video na kung saan ay inakusahan ni Norman Mangusin na tumatraidor daw si Konsehal Jaime Solis o mas kilala bilang Igme na tinatawag ngayon sa social media. At ang sabi pa nga ni Norman Gusgusin doon, mga ka-plastic, is duwag daw si Igme at balak niyang hamunin na pagsasampalin daw sa mukha ni Barangay Captain Joey Suarez dahil pinagbabantaan nga niya yung bar na tinatayo ang business ni Konsehal Jaime Soner Solis. So, panoorin natin yung video, wag na natin pahabain kasi medyo mahaba yung paliwanag niya. At regarding nga pala kung talagang legit na miyembro siya ng ACRO, mga ka-plastic, at ikukwento niya yon. So panoorin natin yung video, mga ka-plastic. Nagkakawang gawa, pero hindi yan ACRO, ha? Okay. Kasi nung time na yan, dineclare niya na ACRO siya. Hindi ko na matandaan kung anong taon yung nag-away kami niyan. Pangalawang pag-aaway na namin to eh. Nung unang pag-aaway namin, pretending na ACRO siya. Alam natin lahat yon mga kaombre ko kasi ikinontent natin yan kasi merong sulat na nakapublish na matagal na panahon na. Si Boss Igme po ang chairman nung panahon na yon at siya yung pumirma doon. Tama? Tama. Ang tanong lang, mga ka-plastic, the biggest question dito, kung alam niyo na palang kolorum tong si Norman Mangusin since hindi po siya miyembro ng ACRO way back 2009, ay bakit hindi niyo po sila pinapaligpit? Diba? What I mean is, bakit hindi niyo po siya pinagtatadyakan palabas ng inyong kampo? Diba isang malaking kabastusan yon na isang taong kolorum ay bibigyan nyo ng way na papasukin sa inyong kampo. Which is, di ba para sa inyong mga kultura, mga ka-plastic, kayong mga pratmen, di ba ayaw na ayaw nyong papasukin ng mga taong hindi lehitimo. Pero bakit nakakapagtaka, mga ka-plastic, na hindi ninyo ginagawang tadyakan palabas tong si Norman Mangusin pagkus wala naman pala siyang connection sa inyo? So anong meaning nun? Diba, pero medyo may konting pagdududa rin ako kay Boss Igme. Kasi kung hindi pala siya lehitimong miyembro ng ACRO, bakit naman ninyo hinahayaan na maglabas-masok sa inyong kampo? Diba? Then sa meeting nga, nandun din daw siya, mga ka-plastic. So, ibig sabihin lang nun, parang kinukonsinti nyo yung pagiging kolorum niya from that time. Kasi nga, let's say, sabihin na natin nakikinabang din ng ACRO sa kanila. Kasi sinabi naman ni Igme na wala daw siyang napapakinabangan daw kay Norman Mangusin noong mga panahong pandemya. So hindi natin alam, di ba? May mga malalalim silang sikreto dyan. Kasi ang pinaka biggest question is, ba't nyo hinahayaan ng mga hindi naman lehitimong miyembro na pumasok sa inyong kampo? Di ba? Kung ako nga, hindi naman ako kahit anong organisasyon, wala akong sinalihan. Ayaw na ayaw akong kausapin ng mga miyembro ng kung sino-sinong fraternity. Iniisnaban nga ako na para bagang ako'y isang hangin lamang, mga ka-plastic. Diba? Na walang bilang sa kanila. Kaya nga tawag nila sa akin hampas lupa eh. Kasi wala akong bilang. Hindi ako miyembro ng kahit anong fraternity dito sa Pilipinas. Kaya nga nagtataka lang ako bakit si Norman Mangusin nagagawa niya makisama at the same time nagagawa kayong kontrolin.
Diba? So, panoorin pa natin yung video. Ako yung pumirma nung time na yun kasama ang lahat ng mga naging chairman ng Alpha Kappa Rho ng GMA Council. Pinabubulaan namin lahat ng mga pinagsasabi niyan na siya ay membro ng Alpha Kappa Rho. Iyon, in fact. Oo, sabihin na natin nakatulong ka sa ACRO. Walang problema doon. Ano Diba? tulong niya, boss? Ang sabi sa amin wala Sa part ko sa Hmm, GMA diba? Council wala. Minado siya Alam ko sa Santa Rosa nagbagsak siya ng kabang-kabang bigas. Hindi natin alam kung saan galing 'yon. Kung Ayan. bayan ba yun. Kasi alam ko yung mga sistema niya. Kaya yung galit na galit sa akin. Hindi, in fact, nagulat din ako, boss, no? Kasi iba yung tama ng galit niya sa'yo. Kasi parang sobrang galit na galit siya sa'yo. Wala ka namang ginagawa, di ba? Yes, ewan ko dyan. Katulad ng ginawa sa'yo, pinagbantaan ako. Dudukutin. Tinatawagan niya pa ako, sinasagot ko nga yun sa telepono. Pinagmumura ko din. Bilang nagagalit na lang. Bakit, boss? Ano motibo? Ba't kayo nagkaaway? Okay ba kayo dati? Hindi ko siya kilala. Nung first, ang alam mo tao, pag nakilala mo, nakaharap mo, may first impression ka ng tinatawag. Tama ba? Iba na yung unang nakaharap ko siya, ayaw ko na siya. Okay. Ayaw ko na siya. Pag, May ganun. Parang hayop ba? Pag yung isang pusa, yung isang aso nakaharap mo, lovely, cute, di ba? Kinukuha mo. May nararamdaman ka doon sa hayop. Pero itong taon to, nagmistulang tao, hindi ko talaga siya gusto. Unang kinikita ko pa lang. Merong kiliti na ginagawang hindi maganda itong tao to. Ayoko manira. Hindi, boss. Sige. Tama yun. May mga instinct tayo na ganun mga ka-plastic eh. Meron tayong mga parang aura na kayang i-detect na kung anong klaseng tao siya sa'yo. Diba? Maaring sa karamihan, gustong-gusto siya ng mga karamihan. Pero para sa akin, hindi ko siya gusto eh. May mga times na talagang may ganun akong pakiramdam sa tao. Na kahit sabihin mong sobrang friendly ng taong yon, pero ramdam ng aking kalooban na parang iba yung aura niya kapag na-interact mo siya. Man to man, face to face, alam na alam mo na parang para siyang hindi magandang kaibiganin. Naramdam mo talagang may planong hindi maganda sa'yo. Ganun ang pakiramdam ni Kaigme rito mga ka-plastic. Kaya naintindihan ko rin siya. Nilalabas ko lang kung ano yung talagang first impression ko sa kanya. Okay, tama. Correct. Yun na lang. Hanggang sa pumunta yan sa distrito, dinedeclare niyang siya ang pinakamataas na pinuno ng Alpha Kappa Rho ng Cavite. Kapal ng mukha. Hindi, boss. Negative. Paano siya magiging ACRO? Ang paluan sa ACRO. Yung 1973. Okay. 1973. 73 ang ipapalo sa'yo. Yung itsura niya. Nung taong 2009. Minitsura. Baka Indian run lang, hindi yan matapos. Hindi niya kayanin yung biga. Paano siya naging ACRO? Baka yung baptize lang ng sampal, tumalsik yung posisyon niyang hindi pa bayad. I'm sorry guys. Napapanood ko siya na ang kanyang ipin ay diamond. Yan po ang posisyon hindi niya pa binabayaran kay Dr. Magbanwa. Opo, matagal po yung Dugas pa rin eh. No? Sa dami. Sa inyo, sa Cavite, sa GMA Cavite. Okay. Barangay Teniente Tiago. Okay. Barangay Nicolasa Birata. Halos. Okay. Dun sa nakatira. Kung ang mutot siya, maamoy ko na. Okay, gets. Clear. Wala. Kanina, meron na naman akong napanood na napatino niya raw ang buong Metro San Jose. Boss, Yan yan. Halo ko yung mukha mo dyan sa GMA, Igme. 2009, pinatino ko yung San Jose. Alam mo yan. Ako lang ang taong nagpatino sa lahat ng tarantado dyan sa San Jose. Sa Noong Raul. 2009. Tumira ho ko dyan ng 2009. Pinatino ko ho yung barangay San Jose na Metro San Jose. Kahit tanongin nyo ho doon sa kapitan na si Joey Suarez. Ako ho nagpatino Kakuntsaba dyan. mo eh. Lahat ng mga gang dyan, pinatino ko. Tol, when you say Metro San Jose, that is 5 barangay. Napatino mo yung 5 barangay? Aba. Hindi. Ano ka, hindi ko Diyos? alam. Kasi boss, may experience ka dahil konsehal ka ngayon, tama? Yes. So, Samantalang mahirap boss, di ba? Nung naging konsehal ako hindi ko alam kung anong aksyon ang gagawin ko para mapatino yung barangay ko lang. Barangay Nicolasa Birata. Ikaw,
5 barangay, Metro San Jose na patino mo dahil tumira daw siya doon. Sabi niya. Baka tumira. Hindi tumira. Iba yung salitang tumira sa nanirahan. Baka doon, tumira ka. Kasi lahat ng lugar na pinupuntahan yan, tinitira niya. Oh my God. Totoo yung Double meaning yun, mga ka-plastic. Tumira. Hindi ko alam kung nakadroga o ng babae. Tumira ng babae o tumira ng shabu. Kasi sa itsura niya way back di ba nakita niyo yung larawan? Parang mas mataba pa yung Majin Buu na itim na payat di ba? Di ba may Majin Buu na naging payat? Parang mas mataba pa nga yung Majin Buu dun kaysa sa kanya Can you imagine? Member daw siya ng okra. Lihiti mo daw sa Raul. Sabi niya, tumira. Tumira ka sa Metro San Jose. Oh my God. Ang lalim. Kaya galit na galit sa akin yan. Nagkagalit kami niyan nung pandemya. Simula nung inangkin niyang akro siya. Okay. Kaya tinatanong ko, may nagpatunay na akro siya sa Santa Rosa. Kasi binigyan niya ng bigas Ako kilala ako ng mga tiga-barangay Nicolasa Birata sa lahat ng mga nanonood ng barangay Nicolasa Birata. Sa pamumuno ni Kapitan Joey Suarez, kilala niyo si Konsyel Jimmy Solis kung paano manungkulan sa ating barangay. Kaya yung Norman Mangusin na yan, na nagpapakilalang Marcos, yun na lang May mali. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagagawa mo, di ba? Wala na. Porket ang apelidong Marcos ay napakakapangyarihan. Malaking. Napakalaking apelido. Ini-insist mo, pinepretend mo. Ano ka? Ikaw ba yung kumanta ng Platters, yung The Great Pretender? Pero dapat yun ang kantahin mo. Kung ano pinagkakanta mo, kantahin mo yung The Great Pretender, no? Napakahusay mo mag-pretend. Normal pa ba sa isang tao yung picture niya, hawakan niya, magsa-sign of the cross? Wait lang No. Malinaw na malinaw, Norman Mangusin, hindi ka lihiti mo. Isa kang alpha kupal mux. Diba? Kapal mux. Diba? Ikaw yung hindi talaga lihiti mo. Pero pasalamat ka, mababait pa yung mga tao dyan sa chapter nila sa Cavite. Kung iba-iba lang yan, mga ka-plastic, baka pinatiklop ka na. Diba? Hindi ko alam kung ano ang pinakain mo sa mga miyembro nila kung bakit ka tinanggap ng buong-buo nila. Bagamat hindi natin alam kung anong klaseng history itong taong to. Dahil sa pagkakakwento pa lang ni Kaigme halata naman na kilalang kilala siya kung anong klase siyang nilalang. So panoorin natin kung paano niya sinamba yung sarili niyang imahe dito. Pretender, no? Napakahusay mo mag-pretend. Normal pa ba sa isang tao yung picture niya, hawakan niya, magsa-sign of the cross? Si Raulo. Baliw na ang pocha. Sinamba yung sarili. Nagulat niya ako, basta nakita ko yun. Binabastos mo ang aming relihiyon bilang isang Katoliko. Ano bang relihiyon niya? Basta Katoliko alam mo ba? po ako. Hindi, siya. Baka Alpha Dakma Nokma. Ano yun? Mahirap magbanggit ng relihiyon. May relihiyong baka kulto. Kasi kung Katoliko ka, alam mo na kung ano yung kulto, di ba? Thou shall not use the name of your Lord in vain. Mag-sign of the cross ka, hihipuin mo yung larawan mo, yung larawan niya, na mukhang tipaklong. Ibig sabihin, ang sinasamba mo, tipaklong. Tanungin mo ako, anong klaseng tao siya? Ano bang klaseng tao siya? Siguro kung nag-psychiatrist ako, hindi na ako magsa-psychiatrist. Mahihirapan akong i-identify kung anong klaseng tao yan. Nakakita ka ba naman ganyan tao? Pag inupuan niya, pag alis niya, kanya na. Ano ibig sabihin? Pag pinicturan niya yung building, kunyari, nag-selfie siya. Okay. Yung nasa likod na kanya, pag alis niya kanya. Ganyan ang ugali niya. Pare ang aking building, no? Ako may-ari. Oh. Ano Raul. kayo ngayon? Oh, ayan, ako may-ari niyan. Oh, inggit kayo, ano?
Sinasabi ko sa inyo, asartado kayo sa akin. Bakit? Marami akong pera, mayaman ako. Kayo, anong kinakain nyo ngayon? May nagkakwento ka pa regarding Pretender sa bigas, nga eh. mga ganun. May nagdi-deliver ng bigas, isang truck na nag-live siya. O ito yung pamimigay ko noong panahon ng pandemic. Ayun pala, yung truck ng bigas, pumarking lang. Pag alis ng bigas, wala na yung pamimigay. Kinontent niya lang, di ba? Meron ba yung kinuwang kalabasa sa probinsya, hindi niya binayaran? Totoo yan, boss. Ay, baka Pandurugis pa. FLM. Pero totoo yan. Is that real? Ewan ko sa'yo, tol. Okay. I mean, anong ginawa niya doon sa kalabasa? Wala akong idea. Namigay siya ng kalabasa, totoo yan. Okay, namigay siya ng kalabasa. Ang tanong kung binayaran niya. Mga ilang kalabasa? Nagkakagawang gawa nga eh. Ini-style ni Robin Kawawang Hood. gawa. Nanonood ba si Robin Hood? Oo. Nagnanakaw si Robin Hood Tama. para ipamigay sa mahihirap. Yun ang gustong-gusto ng Pilipino. Okay. Pag gumawa ka ng isang kabutihan na pamimigay ng pagkain, lalong-lalo na pagdating sa pagkain, mamahalin ka ng Pilipino. Tama. Kahit ninakaw mo pa yan o hindi, I love you, thank you sa mga bigas, kalabasa. Kaso hindi nila alam kung saan galing. Kaso, paano yung taong namuhunan? Paano yung taong bumili ng mga negosyong ito na hindi mo naman babayaran? Paano yung Tama. pag-aari ng mga taong ninakaw ni Robin Hood para ipamigay sa tao? Oo nga, no. Mahirap yan, boss. Kung mag-humanitarian service ka, magpatak-patak na lang tayo, huwag ka na magnakaw. May point yan, boss. Di ba, tol? At saka kung ano lang yung kaya mo, Yes. yun ang ibigay mo. Tama? Sa abot ng kaya mo. Huwag mong pilitin yung sarili. Oo, wag mo pilitin sarili. Kasi sabi ko nga, boss, lagi, no? Bakuran mo muna. O bakuran mo na ng buong pamilya mo bago bakuran ng iba. Kasi mahirap yun. Nakapagkawang gawa ka nga, ninakaw mo lang naman yan, Robin Hood. So, ano mo pala si Casper, boss? Si Casper, pinsang buo ko. Okay. Ah, At saka nanay ko magkapatid. Oh. Si Casper, kusinero ko sa Brothers. Sa negosyo mo, Sa boss. negosyo ko. yun no. Kaya nga si Casper, di ba? Kung may isip mo, wala siya masyadong sinasabi tungkol sa kanila. Baga, sinasakyan na lang ni Casper yung mga galit ni Norman Mangusin. Di ba? Kaya tingnan mo, dati pala niyang, pinsan buo pala. Kaya nga kung ano man yung sinasabi ni Norman Mangusin sa mga pinsan niya na si Kaigme ay matik. Nakikisakay lang siya pero hindi niya planong makipag-away diyan. Pero hindi ko lang alam kung madadamay si Casper sa mga demandahang magaganap sa kanilang dalawa. Kusinero ko siya. Okay. Umalis siya, sabi niya, tawag siya ni FLM, kailangan siya. Sige san, sabi ko, go. Kasi meron pa akong sisingilin doon. May utang sa akin yun eh. Si Casper. Si Casper. Sabi ko, magkano ba na? Ang banggit niya sa akin, nasa 100. 100,000? May get. Siguro yung mga talent fee niya na pinangako, tumambak ng tumambak. Okay. Talent fee niya kay FLM. O parang kanina, napanood ko siya, Manang, okay na ba yung pagkain natin? Ang lumabas si Casper. Dalawa lang. Tarantado eh. Kaya nga napansin ko nga rin yun eh. Manang siya ng manang. Tapos maya-maya may lumabas si Casper lang pala yung kasama niya dyan. Nagpe-pretend nga na may katulong. Di ba? Parang nabubuhay sa ilusyon eh. Delusional yan eh. Sila sa tao, tumatawag siya ng Manang. Manang, magain ka na. Kakain na ka rin, Casper. Manang, Saul. magain tayo. Kain tayo. Si Casper pala yung manang. Manong. Okay na ba yung pagkain namin? Maya-maya lumabas si Casper. Si Casper ang nagluluto. Magaling siya magluto. Masarap magluto si Casper. Dapat ipakain doon siling demonyo. Demonyo yun. Nakasama mo si FLM. Matagal na panahon. Hindi nakasama. Kilala mo siya. Kilala ko lang. Nakilala mo siya ng matagal na panahon. Alam mo tol, pag sinabing nakasama, budol na rin ako. Sinasabi niya, no, madalas niyang iyabang ngayon, nowadays, na siya nga daw ang nakapagpabago. Siya daw ang nakapagtanim. And may nasabi pa siya na pinagawa daw niya yung banyo ng mga babae na i-interview ko.
Do you believe, is that possible? Kasi makakapit bahay lang kayo eh. Totoo ba yun, boss, na talagang may napakalaking impact siya doon sa lugar nyo? Kasi parang ganun yung pinapalabas niya. Kinang-ina mo, sinabi mo walang binibigay si Casper na pera sa'yo. Yung pinampaayos ng bahay mo, puta, wala nga toilet yung bahay mo. Yung pinampaayos ng bahay mo, galing sa akin yan. Doon sa sinasabi niyang siya ang nagpagawa ng kubeta, mga kababayan, sintido kumon, magtatayo ka ba ng bahay na walang kubeta? Ano to, panahon ng tundo, flying saucer, ibabalot mo yung ebak sabay itatapon mo? We are not living in Tondo, Manila. Nag-GMA Cavite kami. So, Ang lalaki ng mga lupa doon. Gano'n lang yung magukay ka. Tapos ikaw ano paggawa ng kubeta? hindi totoo yun. Hindi mo ba narinig yung sinabi nung mga naging dating asawa ni Casper? Naging ninong siya. Totoo ninong siya. Nung anak ni Casper. Nung anak ni Casper. Pero hindi siya nagbigay ng pakimkim. Kahit ano daw. Swapang. Hindi rin daw umattend yun eh. Hindi rin Binyag umattend, mismo eh, ah. oh. Pero ngayon, boss, Ito, i-jump in natin sa 42 minutes. Meron akong napanood dyan. Okay, ito. Panorin natin tong part na to. na e-epekto yung mga ganyan kay bossing. Siyempre, bago natin tapusin yung ating pag-uusap, andyan na rin ako sa harap ng camera. Nais kong magbigay ng mensahe kay SLM. Okay na yung ginagawa mong pagbibigay ng pagkain doon sa mga nagugutom. Saludo ako dyan. Pero yung gagamitin mo, yung ngalan ng Alpha Kappa Rho para i-declare o i-pretend mo yung sarili mong akro ka na binigyan ka noong 2009 habang ako ang chairman ng GMA Cavite, hindi ko yung papayagan. Hindi ka legit na akro. Tandaan mo yan. Hindi ka tunay na akro, hindi ka membro ng akro, at lalong hindi ka mataas na opisyales ng akro sa buong Cabiting sinasabi mo. Sa aking mga kapatid na Alpha Kappa Rho, isang magandang pagbati po sa inyong lahat in behalf of Jason Makagago, at magpasalamat po tayong lahat sa kanila, sa kanya. Saludo po kay Makagago, sana naging brad na rin natin siya. Are you also Hindi, boss, wala. walang Wala fraternity, ako yun, not a member of fraternity, pero napakabuting tao po. Kaso boss, hindi ko kaya. Pag pinahalo mo ako, wala na. Game over na ako. Habang nasa sasakyan kami, alam mo, ang tao, first impression pa lang, mararamdaman mo na ang buti sa loob ng kanyang puso. Maraming salamat po, Makagago. Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin, sa Alpha Kappa Rho. Mabuhay po kayong lahat. Long live Alpha Kappa Rho. Long live National Ground Council. Mag-akbay-akbay po tayo. Magsama-sama po tayo. Labanan po natin ang mga nagpapanggap na fake acro. Yung pinaghirapan nating initiation, huwag nating baliwalain. Maraming salamat po. Long live the Alpha Kappa Rho. So boss, ngayon, Ayun mga ka-plastic, dito na po magtatapos. Pero once na meron kayong mga ganyang klaseng tao na nagpe-pretend, tadyakin nyo na sa mukha, mga ka-plastic. Huwag nyong hayaan na ginagamit yung pangalan ninyo sa mga bagay na alam ninyong may kapapahamak, diba? Kung magbubuklod-buklod kayo bilang isang organisasyon o isang kapatiran, mga ka-plastic. So wag nyo namang hayaan na kagaya ni Norman Mangusin ay dungisan ng inyong pangalan, kasi yung nagpakahirap na mismong nagtayunan ay masisira din. Isipin mo, madali lang kayong in-scam ni Norman Mangusin. So napaka-clearly na dapat hindi ninyo tinotolerate yung mga ganyan tao. Hindi ko lang sure kung bakit marami pa ring dumidikit sa kanya na mga taga-akro. Siguro may mga utang na loob din, di ba? Hindi natin alam ang mga kwento na yan. So maybe na baka may mga pagkakataon din na may mga pagkakautang na loob yung kanyang membro kay Norman Mangusin, kaya may mga times na pumapasok din siya sa mga organisasyon na ganyan na hindi siya kinikick out, di ba? Mga ka-plastic.
So malinaw na miyembro siya ng Alpha Kalpa Mux si Norman Mangusin. So sana dumating yung panahon na si Norman Mangusin ay matauhan na dahil lumiliit na po ang kanyang personalidad sa social media habang tumatagal, lalong-lalo na siyang gumigipit. Dahil the more na nagsisinungaling ka, the more na wala nang maniniwala sa'yo, the more na may possibility na wala nang tutulong sa'yo. Ni ang mga suporta ng mga nasa likod mo, kung sino mang sindikatong nasa likod na ito. Hindi ka natutulungan. Diba? Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.